Ops! Kamusta mga bossing? Ito ang Aerox ni Idol wala pang ang plaka pero nasa kalsada na siya. Sigurado ako meron siyang isang mabigat na major reason pag sinita po siya ng ating mga alagad ng batas sa kalsada, di ba? Umikot lang ako dito sa part na to, baka nag-iba itsura Dito ako dumadaan pagbaha dun sa area namin pagpapasok. Kaso aba, mabigat ang daloy oh, mabigat nga. Hindi lang mabigat, very heavy gat. Ayos lang, dito na ako napadaan Nire-request sa akin ni Idol dito sa comment, newbie rider, paano daw sa EDSA? Paano pag nandito ka sa expressway? Marami talagang paano sa isip natin kapag hindi pa natin nasusubukan. Dito pagkalampas nito, EDSA tumbok ko. Pero hindi ako umikot dito para sa EDSA sir. Oo, umikot ako dito kasi gusto ko sanang patakbuhin to ng 90 plus itong motor kung kakayanin pa ba. Yung kagaya dati kapag nasa 6 gear, di ba? Smooth na smooth. Tapos hindi mo mamamalayan 100 na pala. Uy, ganun lang yun. Pero sigurado ako, ganun pa rin naman performance na ito. Paano namang hindi magiging ganun ang performance na ito? Smooth na smooth pa rin ito. Napakabata pa ng makina po na ito Di ba merong isang bagay sa pagmamaneho ng motor na palaging napapansin o palaging nangyayari? Napakasimple lang nito pero yung pagtingin sa side mirror, yung pagtingin nito sa side mirror ng ganyan, napaka-importante niyan. Hindi yung ulo, mata. Tapos pag ganitong sitwasyon may katabi kayong Coca-Cola malaki, ang iniiwasan nyo dyan yung dumikit yung kahit anong parte ng motor nyo. Ito si Idol, diba, yung jacket po niya hindi naka-zipper, diba? Yan yung mga posible kasing sumabit sa malalaking sasakyan na hindi mo mapapansin. Sorry Idol napansin ko bigla yung jacket mo, pero ako isingit na ako dyan. Sumingit lang ako para sa ikabubuti po ng aking posisyon. Tapos papasok na ako dito na lang sa likod ng coaster. Ruta ko rin to major ruta ko simula na nagbibideo ko. Uy, malaki yan Huwag mo na po siyang dikitan. Kaya lang, iba naman yung ikukwento ko. Nandito na ako sa EDSA, tumaon lang kasi gusto ko sanang testingin yung bilis na ito. Kaso traffic doon sa EDSA. Dito ka lang sa gilid pagbaguhan ka. Pag newbie rider, sana meron tayong makausap na mapakiusapan. Angkas-angkas lang muna tayo sa kanya habang nagdadrive siya, para lang napapansin natin yung nangyayari. Napapansin din naman natin yan pag nagko-commute tayo, pag nasa bus o nasa jeep. Ayun. Ngayon eto naman, nag-video kasi ako tungkol sa walang Winner X. Pansinin na lang natin ngayon yung paligid ko. Tulungan nyo naman ako pansinin kung merong Winner X dyan. Gusto ko na talaga silang makita Gusto ko na silang makasalamuha sa kalsada. Gusto ko na silang masilayan. Yun talaga nararamdaman ko, kasi gusto ko yung Winner X kaso sabi nga ng mga comment dito sa video ko nung huli ba yun o basta na nakaraan, wala pa raw kasi silang mga papeles, kaya hindi pa nare-release, hindi pa nakakabiyahe yung mga bumili ng Winner X, mga bossing. May bibili ng tubig ang ating magiting na tsuper. Nagbayad ba yun? Mabilisan lang yung abutan. Grabe, pati yun napapansin ko Alam nyo ba mga idols na napakatalim po ng paningin ng mga nagmumotor, lalo na yung mga naghihintay nga sa mga gusto nilang motor. Ako ganun kasi ako tinitignan ko yan pag mayroong talagang kakaibang motor dyan, o kung yan talaga yung gusto kong motor, alam ko kaagad yan. Sa gilid pa lang ng paningin ko, sa gilid pa lang ng mga side mirror ko, alam ko na kung sino yung nasa likod. Lalo pa kaya kung Winner X. Ako pa kaya, kung Winner X yan, yun yung mga tipong
double lookin ko ng ganun yan. O, di ba? Oops, butik ko, may winner X sa likod ko. Hanep, babagalan ko yan. Sasabayan ko yan. O, di ba? Paano kung masasabayan, wala pa nga silang papeles? Sabi ng mga bossing ko rito. Ganto, eto po napaka-effective na itong sasabihin ko sa inyo mga sir. Tungkol sa pagbili ng motor, ang ginawa ko, mahinahon na pakiusapan. Gagamitin ko po kasi agad. Sana matulungan ninyo ako na marilisan ka agad ako ng papeles. Tapos ang sagot naman nila sa akin, ay sir, mabilis na po ngayon. Talaga? Sige, asahan ko yan ha. Kaya nangyari sa akin yung 6 days. Papasok ka ba? Sige sir, pasok ka dyan sa kanan. Okay. Ano ba yun? Matagal-tagal na nga si Wheeler. Tapos wala pang ako nakikita. Tapos sabi nga ng comments, wala pang papeles. Yes, tama, valid na valid yung ganong klaseng reason tsaka observation. Baka, puro naman tayo baka, hindi rin naman natin sigurado. Hindi naman natin sigurado kung bakit talaga wala pa. Nasaan na ba ako? Yan, kung bibili po kayo ng motor, kausapin nyo na yung tindahan at pakiusapan nyo na sila kagad na sana magawa nila yung papeles. Actually, hindi nga dapat kayo magmakaawa ng ganun o makiusap pa dahil nga kusa dapat ginagawa yon. Dahil alam po ba natin mga idol, siguro naman alam natin, na ayon po sa panuntunan ng ahensya ng LTO para sa kanilang opisina at para po sa mga tindahan ng sasakyan, motor, at para na rin sa kaalaman ng mga consumer tulad natin, na kapag kumpleto ang papel after ng proseso ng pagbili mo, kukumpletuhin yung papel, ano ba yun? Resibo, police clearance, tapos na, yun lang yata o kung meron po, pakidagdag naman dyan, 6 to 7 days. 6 days nga lang 6 days lang po mga bossing ang araw na lilipas. Lalabas na yung ORCR mo. Wala nang patumpik-tumpik, hindi na dapat tumagal yun. Ay, nahuli sila. Ganito na lang kasi, pag bumili ka, after 2 days, punta ka, kamustahin mo. After 3 days, kamustahin mo, araw-arawin mo na pag nag-start yung 3 days. Mahinahon lang, huwag kayong makikipag-away. Ayun pala, pwede pa pala. Malawak pa Yun, mabante na. Gusto ko sanang kumaliwa na dito, kaso dun ulit ang biyahe ko. Yan po ang mga kaganapan na dapat matupad. Matupad dapat yan pag bibili kayo ng motor. May karapatan na kayong magalit after 10 days. Naku, ulitin nyo na yan. Hindi tayo dapat papayag ng ganyan kasi babiyahin natin yung motor, kaya natin binili, tapos umabot ng 10 araw wala pang papeles. Ano bang pwede maging reason ng tindahan? Yun nga yung police clearance hindi kasi yung police clearance mga bossing, kinabukasan po inaasikaso ng mga tindahan ng motor. Yung police clearance, yung kasi yung sasabihin nila sir, bukas po for police clearance na to, tapos the rest of the days, yan na, masikaso ko na yung LTO mo. Ganun yun. Maging kampante na tayo dapat sa pagbili ng motor dahil nga alam natin yun. Tapos alam natin kung paano makipag-deal dun sa bibilihan natin. Huwag tayong pa tulog-tulog. Bumili tayo tapos nayayaan natin, as iyak-iyak tayo sa santabi. Kasi kung papatulog-tulog tayo dyan sa pansitan na wala pa yung ORCR natin, malungkot. Marulungkot po talaga tayo kasi hindi natin nagagamit. Meron pa ba? Alam ko marami pang kulang sa mga kinukwento ko dito. Nakita nyo paano ako mag-drive sa EDSA, Hindi po ganun ang pagmamaneho ng beginner. Hindi ganun. Nakakalimutan ko. Lumalampas ako sa speed limit na itong makapagal. Yan, 58. Weng. Ayun lang mga sir, 6 to 7 days. Tapos po dapat yung registration ng motor natin. 7 na maximum. Tapos ewan ko kung napapanood din nyo yung mga nagpaparehistro ng bagong bili ng motor nang sila mismo. Sila mismo pangalawang araw yata rehistrado na agad Pwede nyo namang gawin yun kung alam po ninyo yung proseso doon sa LTO. Muntik kong gawin yun kaso hindi na.
Tiwala ako sa binilihan ko eh. Ayun, tamang-tama naman. Na 6 days ako, may papel na. Tapos ano pa ba? Nasusunod nga pala, bibidyo ko yung pagdadrive sa EDSA. Sige, gagawin ko po yun. Tsaka yung pag-adjust na itong clutch, may nagtatanong din eh. Testingin ko ulit mag-ayos-ayos, tas mag-video-video. O yun lang ulit, kuha na kayo ng motor, huwag kayo matakot. Mabilis lang yung LTO na yan. Magalit na kayo kung magagalit kayo pag lumampas na matagal. Para naman magawa kaysa naman yung hindi sila kumilos, di ba? O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!